Magandang araw po. Bilang isang OFW, ang pag-uwi sa ating bansa ang isa sa pinaka-kinasasabikan kong sandali. Hindi po kasi madali ang mag-adjust sa lupain ng mga dayuhan. Lalo na sa mga unang linggo at unang buwan. Mag-a-adjust ka sa ugali ng ibang lahing nakapaligid sa'yo, sa pagkain, at kahit sa klima. May mga panahon na gusto mo nang umuwi dahil miss mo na ang pamilya mo. Yung homesick na halos gabi-gabi mong dinadala. Pero sa kabila noon, kailangan mo talagang maging matatag. Alang-alang sa kinabukasan ng pamilya. Tawagin niyo na lang po akong Noel. Isa po akong OFW na nagtatrabaho bilang gas pump attendant dito sa Dubai. Hindi naging madali ang pagsisimula ko dito, pero katagalan ay nakasanayan ko na rin. Hindi man kalakihan ang sahod, pero sapat na ito para matugunan ang pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Salamat din at may mga ganitong horror story channel. Kahit paano ay nalalabanan nito ang homesick naming mga OFW. Tuwing nakikinig ako, lalo na bago matulog, pakiramdam ko nasa Pilipinas pa rin ako. At ngayon po ay ako naman ang magbabahagi. Isang karanasan na talagang hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin ang balahibo ko sa tuwing maaalala ko. Nangyari po ito noong umuwi ako sa bansa natin, taong 2022. Bago ako mag-abroad, ay tumira ako sa isang barangay dyan sa may Sucat, Parañaque, na kung tawagin ay Barangay Santo Niño. Simpleng lugar lang yun, dikit-dikit na bahay, at matao lalo na tuwing hapon. Tubong Ilocos po talaga ako, pero naglakas loob akong lumuwas papuntang Maynila para makipagsapalaran. Nagtrabaho ako noon bilang isang bagger sa SM Sucat. Doon ko na rin nakilala ang nobya ko na si Grace, na ngayon ay misis ko na. Magkasama kami noon sa trabaho. Cashier siya, ako naman ay bagger. Noong mga panahon na yun ay hindi pa kami nagsasama ni Grace at wala pa kaming anak. Kaya masasabi mong magaan pa ang gastusin. Doon ko rin nakilala ang matalik kong kaibigan at kumpare, si Drake. Naging magkaibigan kami ni Drake sa trabaho noon. Siya yung tipo ng tao na hindi masyadong maingay, pero maaasahan mo kapag nangangailangan ka ng tulong. Mga 1 taon din po ako tumira doon sa Barangay Santo Niño. Ilang kanto lang ang layo ng apartment ko sa bahay ni Drake, kaya madalas ay sabay kaming pumasok at umuwi. Ang apartment ko noon ay pagmamay-ari ni Aling Lorna. Nasa 60s na ang edad niya noon at meron siyang tindahan sa harap ng paupahan. May pagkamasungit siya minsan, pero mabait naman siya sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit siya ganoon sa akin, pero siguro dahil lagi akong on time magbayad. Lumipas ang panahon ay nabuntis si Grace ng di inaasahan. At doon nga dumating si JB, ang anak namin na magtatatlong taong gulang na ngayon. Halong excitement at kaba ang naramdaman ko nung time na yun. Kasi magiging tatay na nga ako. Kaya nung mga panahon na yun, naisip kong hindi sapat ang kita ko dito sa Pilipinas para suportahan ang mag-ina ko. Mahirap din naman kasi talaga ang buhay sa Maynila. Kaya yun ang naging dahilan ko kung bakit ako nag-abroad. Pinauwi ko muna ang mag-ina ko sa Ilocos doon sa pamilya ko, habang ako ay nagdesisyong lumipad papuntang Dubai. Pero bago ko umalis, pinabinyagan muna namin si JB at doon ko nga naging kumpare si Drake nang maging ninong siya ng anak ko. Hindi man kalakihan ang sahod ko dito sa Dubai, pero mas sapat ito kumpara sa kinikita ko dati sa Pilipinas. Kaso nga lang,
hindi naging madali ang pagsisimula ko dito. Sa totoo lang, nung mga unang buwan ko dito sa Dubai, ay halos gabi-gabi akong naiyak sa lungkot at pangungulila. Pumunta kasi ako dito nang walang kakilala at wala ring kamag-anak na malalapitan. Buti na nga lang at marami ring Pilipino dito, kahit paano ay nakakapagpagaan ng loob ko. Sa pananatili ko dito sa Dubai, kahit paano may napundar na rin kaming mag-asawa. Nakakuha kami ng bahay sa Pasay, yung hulugan sa pag-ibig. At doon na nga ngayon nakatira ang mag-ina ko. Kahit paano ay naging panatag ang loob ko dahil alam kong may pinatutunguhan ang paghihirap ko dito sa abroad. Makalipas ang halos 2 taon mula ng pag-alis ko, nagpasya akong magbakasyon ng 1 buwan sa Pilipinas para makasama ulit ang mag-ina ko at kahit paano madalaw ang pamilya ko sa Ilocos. Napakasaya ng pakiramdam ko noon nang makatapak ulit ako sa NAIA, lalong-lalo na nang makita ko si JB at si Grace. Umuwi din kami sa Ilocos at nanatili doon ng ilang linggo bago bumalik sa Pasay. At ilang araw bago ang alis ko, napagdesisyonan kong bisitahin din ang mga dati kong kaibigan sa Barangay Santo Niño, lalo na si Drake. Naganda ako ng onting pasalubong, pati ng alak na maiinom namin. At syempre, hindi ko nalimutan si Aling Lorna. Pagdating ko sa barangay, medyo nagbago ng itsura ng lugar. Pero halos pareho pa rin naman ang pakiramdam ko habang naglalakad ako papasok. Sa puntong yun bumalik ang mga alaala sa akin noong nagtatrabaho pa ako sa SM. Pagdating doon, naglakad ako papunta sa apartment namin na pagmamay-ari ni Aling Lorna. Gusto ko sana siyang makita at kamustahin at para maiabot na rin ng lotion na pasalubong ko sa kanya. Pagdating ko sa harap ng paupahan, napansin kong sarado na yung dating tindahan. Wala na rin yung mga dating nakaupa roon, para bang sarado na at nagluma na ang lugar. Pero kinato ko pa rin yung gate. Nagbaka sakali akong nandoon si Aling Lorna. Ilang saglit pa ay may sumagot mula sa loob ng bahay. Sabi sino yan? Pamilyar ang boses, si Aling Lorna. Sumagot naman ako agad at nagpakilala. At doon nga ay nagkamustahan kami saglit. Nagpasalamat siya sa akin at naalala ko pa raw siya. At doon ay sinabi kong may dala akong pasalubong na lotion. Sa pag-uusap na yun ay hindi siya lumabas ng bahay, pero sumilip siya sa may bintana. Sabi niya hindi daw siya makakalabas at may ginagawa daw siya. Kaya iniwan ko na lang yung lotion sa may lamesa doon sa terrace. At pagkatapos nagpaalam na rin agad ako. Dediretso na rin kasi ako sa bahay nila Drake. Napakasaya ko noon dahil kahit paano nakita ko ulit ang dating lugar kung saan ako nagsimula. Pero sa puntong yun, wala akong kaalam-alam na may maririnig pala akong isang balita na magdadala sa akin ng isang karanasan na babaunin ko habang buhay. Bandang 4:00 ng hapon nang makarating ako sa bahay ni Drake. Nang makita niya ako mula sa gate nila, lumabas agad siya ng bahay. 2 taon din kaming hindi nakita, kaya parehas kaming excited ng kaibigan ko. Mabilis lang kaming nagkamayan at maya-maya ay pumasok na rin ako sa bahay nila. Maliit lang ang bahay nila Drake, simple pero maayos. Kahit ilang taon na ang nakalipas, parang wala pa ring nagbago sa bahay nila. Parehong upuan, lamesa, kurtina, pati ang pintura sa dingding ay pareho pa rin noong huling punta ko doon. Habang naghihintay sa pagdating ng iba naming kaibigan,
ay nagkwentuhan muna kami tungkol sa pagbabago sa mga buhay namin. Si Drake ay single pa rin at wala pa ring plano mag-asawa. Nagtatrabaho pa rin siya sa SM bilang bagger habang nagbabay and sell ng motor at sasakyan. Mukhang masaya naman siya sa simpleng pamumuhay. Walang masyadong alalahanin at responsibilidad. Ako naman ay nagbahagi rin ng mga karanasan ko bilang OFW sa Dubai. Kinuwento ko kung gaano kahirap yung mga dinanas ko noong nagsisimula pa lang ako. Pagkatapos ng halos 1 oras na kwentuhan, dumating na rin ang iba naming mga tropa, sina Mark, Joel at si Chris. Kagaya namin ni Drake ay kasama rin namin sila sa trabaho noon. Pero ngayon ay iba-iba na ang landas na kanilang tinatahak. Sina Mark at Joel ay nagtatrabaho sa call center, habang si Chris naman ay may sariling maliit na negosyo. Kahit papano ay nakita kong naging maayos ang takbo ng mga buhay namin. Bandang 5:00 ng hapon ay nilabas na ni Drake ang inumin at yung pulutan para sa maliit naming reunion. Simpleng handa lang, ilang bote ng emperador, soft drinks, tapos merong lechong manok at nag-ihaw din kami ng bangus. Habang tumatagal ang inuman, nagiging mas malalim ang mga kwentuhan namin. Iba't ibang alaala ang napag-usapan namin. Yung mga buhay noong simpleng empleyado pa lang kami, ang hirap at saya ng buhay, yung mga karanasan ko noong bago pa lang ako sa Maynila, pati na rin ang kasalukuyang buhay naming magkakaibigan. Pero sa pagkukwentuhan namin yun, nabanggit ko nang dalawin ko si Aling Lorna, yung may-ari ng dati kong inuupahang apartment sa may kanto. Nang mabanggit ko yun, medyo nag-iba ang timpla ng usapan. Naramdaman ko agad na parang nagkaroon ng tensyon sa paligid. Hindi ko agad naintindihan kung bakit. Pero tila ba hindi sila makapaniwala sa sinabi ko. Medyo kinabahan na rin ako ng bahagya noon. Tapos nang ituloy ko ang kwento ko na nakausap ko si Aling Lorna at iniwan ko pa nga ang pasalubong ko doon sa may terrace, lalo silang nagtaka at nagulat. Napalingon pa nga sila sa isa't isa na parang may mali akong nasabi o nagawa. Maya-maya pa ay ipinaliwanag nila sa akin ang dahilan kung bakit ganoon ang naging reaksyon nila. Hindi raw nila maintindihan kung paano ko nakausap si Aling Lorna. Matagal na raw itong namayapa. Ayon sa kanila, mag-iisang taon na raw simula nang bawian ng buhay ang matanda dahil sa stroke. Na-ospital daw ito ng ilang araw bago tuluyang pumanaw. At lahat nga raw sila ay nakipaglibing dahil matagal na rin naming kilala si Aling Lorna at ginagalang siya sa lugar namin. Hindi ako agad nakapagsalita nang marinig ko yun. Bigla akong nakaramdam ng matinding lamig sa buong katawan ko. Para bang biglang nawala ang epekto ng alak sa sistema ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang balitang narinig ko dahil malinaw na malinaw sa isip ko kung paano ko nakausap si Aling Lorna kanina. Sigurado ako sa sarili ko na siya mismo ang nakausap ko. Sinubukan pa nga nilang gawing biro ang narinig nila. Pilit nilang pinapagaan ang sitwasyon. Baka lang raw namalikmata ko o pagod lang sa jetlag mula sa biyahe. Pero kahit nagtatawanan sila, ramdam ko pa rin yung bigat ng tensyon. Lalong-lalo na nung sinabi kong nakausap ko si Aling Lorna. Mula noon ay hindi na ako mapakali sa pwesto ko. Kahit pilit nilang ibinabalik sa normal yung usapan, hindi ko na maalis sa isip ko ang tungkol kay Aling Lorna. Paulit-ulit ko talagang iniisip kung ano ba talaga ang nangyari kanina. Kung sino ang kausap ko sa bintana, kung kaninong boses ang narinig ko, at bakit parang malinaw na malinaw sa alaala ko na si Aling Lorna talaga ang nagsalita. Bandang 11:00 ng gabi nang matapos kami sa inuman. Lasing na ang halos lahat pero ako,
Parang biglang nawala ang tama ng alak. Naging tahimik ako hanggang sa matapos ang gabi. Iniisip ko pa rin ang tungkol sa nangyari. Dahil malalim na ang gabi, doon na ako pinatulog ni Drake sa kanila. Hindi na rin ako umuwi noon. Nagpaalam na lang ako kay Grace. Pero kahit nasa sofa na ako at handa nang matulog, patuloy pa rin umiikot sa isip ko ang tungkol kay Aling Lorna. Kabadong-kabado talaga ako. Napakalinaw. Nakausap ko siya. Iniwan ko pa nga yung lotion sa lamesa. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog nung gabi na yon. Pero sabi ni Drake, hayaan ko na lang daw. Baka guni-guni ko lang o imahinasyon. Kaya pinilit ko na lang matulog sa kabila ng takot. Sa puntong yun, akala ko yun ang pinakamalala kong karanasan. Ang hindi ko alam, may kasunod pa palang pangyayari na habang buhay kong dadalhin sa alaala ko. Kinabukasan, nagising ako ng may araw na. Pagmulat ko, nakita ko si Drake na nagtitimpla ng kape. At naroon din ang bunso niyang kapatid, nag-aalmusal dahil papasok na sa eskwela. Maya-maya ay tinawag na rin ako ni Drake para mag-almusal. Habang kumakain kami, ay muling napunta ang usapan tungkol kay Aling Lorna. Bumalik na naman yung kaba ko nang maalala ko ulit yung eksena kahapon sa bahay ni Aling Lorna. Kinuwento ulit ni Drake na 1 taon na raw talaga mula nang namayapa si Aling Lorna. Matagal na rin daw sarado ang tindahan bago siya tuluyang bawian ng buhay dahil madalas na itong nagkakasakit. Ayon kay Drake, nagkaroon daw ng matinding pagtatalo noon si Aling Lorna at ang isa sa mga tenant niya. Hindi raw malinaw kung ano talaga ang dahilan, pero marami ang nagsasabing malaki ang naging epekto ng away na yun sa kalusugan ng matanda. Ilang araw lang daw matapos ang insidente ay na-stroke na ito at tuluyang na ospital. Matagal-tagal din daw itong nakaratay bago tuluyang sumuko ang katawan. Habang nagkikwento si Drake ay tahimik lang ako at pilit kong binabalikan sa isip ko ang nangyari kahapon. Ang tanong na hindi mawala sa akin ay kung paano ko narinig ang boses ni Aling Lorna. Paano ko siya nakausap gayong matagal na siyang wala? Hindi ko makumbinsi ang sarili kong isip na baka imahinasyon ko lang ang lahat. Habang patuloy na nagkikwento si Drake, ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Parang biglang bumigat ang paligid. Tapos nagtaasan ang mga balahibo ko. Pero pilit kong hindi pinansin yun. Binalik ko lang ang atensyon ko sa pagkain. At ilang saglit pa, sa labas ng bintana ay may nakita kong nakatayo. Si Aling Lorna, nakatayo siya sa labas. Nakatitig ng diretso sa loob ng bahay. Sa puntong yun, kitang-kita ko ang mukha niya. Maputla at walang emosyon ng mga mata. Nakasuot siya ng puting duster at hindi gumagalaw. Napapikit agad ako noon dahil sa gulat. Pakiramdam ko, tumigil ang oras. Parang hindi ako makahinga. Ilang segundo rin akong nakapikit. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni ko lang. Pero nang idilat kong muli ang mga mata ko, ay naroon pa rin siya. Napansin ako ni Drake noon. Sa puntong yun, hindi ko na maitago ang takot. Ramdam ko ang lamig sa buong katawan ko. Sinabi ko na kay Drake ang nakita ko. At pati siya mismo ay nagulat at kinabahan na rin. Agad kaming lumingon sa direksyon ng bintana sa labas. Pero pagtingin ko ulit, ay wala na si Aling Lorna. Nagkatinginan kami ni Drake noon. Sabi ko na wala na siya. Kahit wala siyang nakita, ramdam kong naniniwala siya sa akin dahil seryoso ang naging reaksyon niya.
Nabanggit niya nga rin sa akin na naramdaman din daw niya yung biglang paglamig ng paligid. Pagkatapos namin kumain, parehas kaming tulala. Habang si Drake ay nagagawa pang magbiro para pagaanin ang sitwasyon. Pero ako talagang seryoso. Tinatago ko lang ang kaba ko sa mga oras na yun. Sa totoo lang, pag naalala ko, kahit ngayon habang sinusulat ko to, nagtatayuan pa rin ang mga balahibo ko. First time ko po kasi maka-experience ng ganoon sa buong buhay ko. Pagkatapos noon, umuwi na rin ako sa bahay namin sa Pasay. At habang nasa biyahe, ay tulala lang ako. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung nakita ko. At pagdating sa bahay, ikinuwento ko agad sa asawa ko ang nangyari. Kahit siya man ay nabahala rin sa narinig niya. Kilala rin kasi niya si Aling Lorna, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagpakita pa ito sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtatanong ko sa sarili kung bakit kaya siya nagpakita. Iniisip ko na baka gusto lang niya magparamdam dahil gusto niya mangamusta, o baka naman dahil gusto lang niyang ipaalam na naroon pa rin siya, na hindi pa rin siya tuluyang nakakahanap ng kapayapaan. Pero kahit anong isipin kong dahilan, ay isa lang ang sigurado ako. Ayoko nang maulit pa yung ganoong pangyayari. Ngayong matagal na ang nakalipas, naging okay na ako. Pero noong mga unang linggo, ay hindi ko agad natanggal yung takot na iniwan sa akin ng pangyayari na yun. Simula noon, nagkaroon ako ng mas malalim na respeto sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Natutunan ko na minsan, hindi lahat ng nakikita at nararamdaman natin ay kayang ipaliwanag ng simpleng lohika o dahilan. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin lubusang mauunawaan kahit pilitin pa natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Roxanne. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent dito sa Makati. Alam naman natin ang buhay sa call center. Nakakapagod, stressful, at madalas ay puyat, lalo na at baliktad ang oras namin. Sa edad kong 28, halos 5 taon na din ako sa call center. Kaya naging routine ko na din ang pakikinig sa mga horror stories. Nakakatulong din kasi sa akin ito, pampatulog sa umaga. Kaya naisip ko na rin pong magbahagi ng karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari ito nang mag-team building kami sa Laguna. 2 taon na ang nakakalipas. Isa sa pinakamasayang bahagi ng trabaho ko ay ang mga katrabaho. Parang pangalawang pamilya na namin ang isa't isa, lalo na't halos araw-araw at gabi-gabi kaming magkakasama. Sa team namin ay may 3 akong pinakamalalapit na kaibigan. Si Trisha at si Annie na halos kasing edad ko lang, at si Mami Beng. Si Mami Beng ay single mom na nasa 40s na ang edad. Naging parang nanay na namin siyang 3 dahil sa mga payo niya at hindi niya kami kinukonsinte sa mga kalokohan namin. Kaming 4 ang laging magkakasama. Pero ngayon nasa Canada na si Mami Beng. Nakahanap na siya ng opportunity doon at doon na sila nakatira ng anak niya. Kaya sobrang lungkot namin noong umalis si Mami Beng sa team. Pero 6 na buwan nang makalipas mula nang pumunta siya sa Canada, laking tuwa namin nang malaman naming nandito siya sa Pilipinas para magbakasyon. Nang mabalitaan namin yon, sabik na sabik kaming magkita-kita muli. Kahit siya rin mismo
Kaya nga nagyaya siya noon na magkaroon kami ng overnight swimming bilang reunion ng dati niyang team. Siya na rin daw ang bahalang gumastos para sa resort, pagkain at inumin. 10 kaming magkakasama noon kasama ang team leader namin. Pero natural lang na kaming 4 ang palaging magkakasama. Kami kasi talaga ang close na close sa isa't isa. Napagkasunduan naming sa Laguna gawin ng overnight swimming. Private resort yon. Hindi man ganun kalaki ang resort, pero maganda at maliwalas. May video okay din, bilyaran, at malinis ang mga kwarto. Perfect para sa team building. Araw ng Sabado, nag-usap kami ni Trisha na sumabay na lang kami kay Mami Beng papuntang resort. Total naman daw, may sariling sasakyan si Mami Beng at manggagaling pa siya sa MOA dahil may dinaanan pa siyang ibang kaibigan doon. Kaya para mas praktikal, doon na kami nagkita-kita. Si Annie naman ay taga Laguna din, kaya minabuti niyang sumunod na lang sa palengke doon sa Laguna. Para doon na kami magkita-kita at sabay-sabay na mamili ng pagkain. Yung iba naming mga teammates ay nagkanya-kanyang plano na lang papunta doon sa resort. Maaga kaming dumating ni Trisha sa MOA at nakita agad namin doon si Mami Beng. Ganun pa rin siya, hindi nagbago. Medyo pumuti nga lang ng kaunti dahil siguro sa lamig ng Canada. At matapos ang onting usapan, umalis na rin kami agad. Naging masaya naman ang biyahe namin. Puno ng kwento tungkol sa experience niya doon sa abroad at kamustahan tungkol sa mga dati naming teammates. Pagdating namin sa Laguna, bandang 3:00 ng hapon, dumiretso agad kami sa palengke. Bumaba na kami mula sa sasakyan at nagsimulang mamili ng lulutuin namin. Mga karne, gulay, onting chichirya at mga inumin. Habang abala kami sa pamimili, may nakita akong pamilyar na muka sa gitna ng mga taong nagsisiksikan doon sa palengke. Napahinto ako sandali dahil kitang-kita ko talaga siya, si Annie. Sigurado ako na si Annie yun. Boyish na forma, naka-t-shirt at skinny jeans lang. Habang naglalakad nga siya parang nagkatinginan pa kami. Kaya napasigaw ako at tinawag ko ang pangalan niya. Nagtaka nga din sa akin sila Trisha at Mami Beng kasi ang usapan namin ay maghihintay daw si Annie malapit sa entrance ng palengke. Kaya napatanong sila sa akin kung bakit nasa gitna raw siya ng maraming tao. Lalapitan ko na sana si Annie pero bigla siyang nawala sa paningin ko. Naglingalinga ako sa paligid pero hindi ko na talaga siya nakita ulit. Medyo kinabahan ako noon. Pero sabi sa akin nila Trisha, baka nagkamali lang daw ako o namalikmata dahil sa dami ng tao. Pero sa tingin ko talaga, si Annie yun. Kaya dahil dun, kinuha ko yung cellphone ko para tawagan si Annie. Gusto ko sanang kumpirmahin kung nasaan siya. May konting kaba ako noon habang nagri-ring yung cellphone. At nung sinagot niya, tinanong ko agad kung asan na siya. Sumagot naman siya. Sabi niya nasa jeep pa daw siya. Mga 10 minuto pa bago siya makarating sa palengke. Sa kabila ng pagtataka ko, hindi ko na sinabi ang nakita ko sa kanya. Dahil baka nga naman na nagkamali lang ako. Napabuntong hininga na lang ako noon at pinilit kong kalimutan yung nakita ko. Sa isip-isip ko, siguro sa excitement lang yun. O baka naman may kamukha lang talaga siya. Wala pang 10 minuto pagkatapos noon, dumating na si Annie. Medyo hinihingal pa nga siya at mukhang galing sa mahabang lakaran mula doon sa terminal. Pagdating niya, niyakap niya agad si Mami Beng. Masayang masaya siya na muli kaming magkakasama. Si Mami Beng naman ay halos mapaiyak din sa tuwa. Dahil totoo naman, matagal-tagal na rin kaming hindi nagkasama-sama ng ganoon.
Matapos ang kamustahan, nagpatuloy na kami sa pamimili. Tawanan, kwentuhan, at biruan pa rin ang nangibabaw habang namimili kami ng pagkain na lulutuin mamayang gabi. Habang pabalik na kami sa sasakyan, dala-dala yung mga pinamili namin, naisip ko ulit yung nangyari kanina. Yung pagkakakita ko kay Annie sa gitna ng mga tao. Pero sa kabila ng pagtataka ko, binabaliwala ko lang. Wala namang dahilan para mag-isip ako ng kung ano-ano. Lalo na't andun naman talaga si Annie, kasama namin. Pero ang hindi ko alam, na yung nakita ko pala kanina ay simula pa lang ng mas kakaibang pangyayari na mararanasan ko sa team building na yun. Mga pangyayaring hindi ko kailanman maipapaliwanag. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami sa private resort na inarkila ni Mami Beng. Chinek agad namin yung bahay, may 4 na kwarto na maraming kama at malawak din ang kusina pati yung sala. Nilapag na namin ang mga gamit namin sa loob at sinimulan na naming ayusin yung mga pinamili namin sa kusina. Bandang 5:00 ng hapon, nang isa-isa na ring dumating ang iba naming mga katim. Walang katapusang tawanan pati kwentuhan. Maya-maya ay dumating na rin si Boss Andrew, yung team leader namin. At nagsimula na kaming maganda ng hapunan. Habang abala kami sa pag-iihaw ng barbecue, paghihiwa ng gulay at pag-aayos ng mga inumin, napansin ko si Annie. Tahimik lang siya, pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko na lang masyado pinansin dahil kilala ko naman talaga siya na medyo tahimik, lalo na kapag maraming tao. Nang dumilim na, nagsimula na rin ng inuman at kantahan sa video okay. Grabe yung saya namin nung mga oras na yon. Parang kala mo hindi kami magkakasama araw-araw. Pero syempre, bukod kay Mami Beng. Lumipas ang ilang saglit pagkatapos naming magkainan, doon ko unang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Parang biglang tumayo yung balahibo ko na parang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Wala naman akong nakita o narinig. Basta hindi ko maintindihan kung bakit parang biglang nag-iba yung pakiramdam ko. At doon na nangyari ang unang insidente. Habang mag-isa akong nag-aayos ng lamesa doon sa kusina, napansin ko sa gilid ng mata ko na may dumaan sa hallway papunta sa likod ng bahay. Hindi ako sigurado nung una, kaya napalingon ako ng mabilis. Sa saglit na tingin ko na yun, kitang-kita ko ang figura ng isang babae na nakaputing t-shirt. Eksaktong-eksakto sa suot ni Annie. Akala ko nga si Annie kaya tinawag ko siya noon, pero hindi siya sumagot. Nagmadali akong sundan siya papunta sa hallway, pero pagdating ko doon, wala naman tao. Tanging madilim na parte lang ng bahay ang nakita ko. Pagkatapos nun tumalikod na lang ako, tapos agad akong pumunta doon sa may sala. At doon, kitang-kita ko si Annie na nakaupo lang sa sofa, nakikipagkwentuhan. Napahinto ako saglit. Pilit kong iniisip kung namalikmata lang ba ako. Pero sigurado ako, may dumaan kanina sa hallway. At eksaktong si Annie yung nakita ko. Hindi ako napakali noon, kaya lumapit ako sa kanila at tinanong ko si Annie kung dumaan ba siya sa hallway, papunta sa likod ng bahay. Nagtaka lang siyang tumingin sa akin. Tapos ang sabi niya, hindi daw. Kanina pa raw siya naandoon sa sala. Sa puntong yun ngumiti na lang ako at nagkunwaring hindi ko na lang din pinansin. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maalis ang kaba na nararamdaman ko. Alam kong nakita ko siya sa parting yun ng bahay. Nagpatuloy pa ang gabi.
Tuloy ang tawanan pati mga kwentuhan. Ako naman, pilit kong ibinabalik sa normal yung pakiramdam ko. Pero hindi ko pa rin lubusang maalis sa isip ko yung nakita ko kanina. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagkayayaan ng matulog ang karamihan dahil medyo lasing na rin sila. Kami namang 4, ako, si Annie, si Trisha at si Mami Beng, ay nagpaiwan lang saglit para magkwentuhan sa may swimming pool. Nang nagpasya na kaming matulog, pumasok na kami sa kwarto namin. At doon, bago matulog, ay sinabi ko kay Trisha ang nakita ko sa may hallway. Napansin ko agad ang pag-iba sa mukha niya. Matatakotin din kasi yung babae na yun. Sabi nga niya, wag ko daw siya takutin. Medyo natawa pa nga ako noon. Pero sa kabila nun, pinagaan ko na lang ang isip ko tapos natulog na rin. Nung gabi na yun, habang mahimbing kaming natutulog, bigla akong napadilat dahil sa isang masamang panaginip. Hinding-hindi ko makakalimutan yung panaginip na yun. Sa panaginip ko, nandun din mismo ako sa kwarto namin. Pero kitang-kita ko ang hugis ng isang tao na nakatayo malapit sa kama. Hindi ako nagalaw at pilit kong kinikilala kung sino yung anino na yun sa panaginip ko. Unti-unting lumapit yung anino. Kasabay nun, bumibilis din ang tibok ng puso ko. At ilang saglit pa, ay malinaw ko nang naaninag kung sino yun. Si Annie. Pero ibang tingin niya sa akin. Matalim, walang emosyon. Nakatitig ng diretso na para bang galit na galit. May ibinubulong siya pero hindi ko maintindihan. Hanggang sa bigla siyang yumuko papalapit sa mukha ko. Ramdam ko ang init sa kanyang hininga habang paulit-ulit siyang nagsasabi na halos pasigaw na, "Hindi ako to, Rox. Hindi ako to." Doon na ako nagising. Pawis na pawis at habol ang hininga. Agad naman akong lumingon sa paligid. Tulog silang lahat, pati si Annie, tulog din. Tahimik lang yung kwarto. Napabuntong hininga ako. Sa totoo nga medyo nakalma ako noon kasi panaginip lang pala. Bumalik na lang ako sa paghiga para matulog ulit. Pero nung mga oras na yon, alam kong may mali na talaga. At kahit anong gawin kong paliwanag sa sarili ko, hindi ko maalis ang takot na nanunuot sa dibdib ko. Kinaumagahan, nagising ako na medyo masakit ang ulo at ramdam pa rin ang pagod mula sa puyat kagabi. Hindi ako halos nakatulog dahil sa mga nangyari kahapon. Bumangon ako mula sa higaan. Naririnig ko na ang ingay sa labas. Tila may nagkakape na sa taas doon sa may penthouse, habang yung iba naman ay kumakain ng almusal at nagbi-video okay. Naramdaman ko na yung sinag ng araw dahil maliwanag na sa labas. Pagtingin ko sa cellphone, 8:00 na ng umaga. Pumasok sa isip ko na dapat na rin ako mag-ready dahil uuwi na rin kami maya-maya. Kaya dali-dali akong kumuha ng tuwalya, shampoo, sabon at mga damit na gagamitin ko sa pagbibihis. Naisip ko na maligo muna bago mag-almusal. Pagdating ko sa may shower, napansin ko na bukas ang ilaw sa loob at rinig ko ang agos ng tubig mula sa shower. May nauna na sa aking maligo. Kinatok ko ng marahan yung pintuan at tinanong ko kung sino yon at kung matatapos na. Sumagot naman siya mula sa loob. At klarong-klaro ang boses ni Annie. Malakas pa nga ang tono niya na medyo pasigaw. Patapos na daw siya, saglit na lang. Umuo na lang ako, tapos naglakad na lang ako palayo mula sa CR para hintayin siyang matapos. Paglingon ko, ay eksaktong nakita ko si Trisha na naglalakad papunta rin sa CR. May mga bitbit din siyang gamit pangligo. Sabi ko sa kanya, nasa loob pa si Annie pero patapos na rin.
Tumango lang si Trisha. Tapos noon naglakad na kaming sabay papunta sa penthouse kung saan nagkakasiyahan at nag-aalmusal ang iba naming ka-team. Pagdating namin sa penthouse, naroon ang iba naming kasama. Kumakain ng almusal, nagkukwentuhan, at yung iba nagbibideo okay. Napansin kong wala dun si Mami Beng. Kaya tinanong ko yung iba kung nasaan si Mami Beng. Sabi nila lumabas daw. At doon ako nagulat sa sinagot nila. Sabi nila lumabas daw si Mami Beng. Bumili sa tindahan kasama si Annie. Nung marinig ko yun, parang may dagang tumalon sa dibdib ko noong mga oras na yun. Dahil alam kong nasa CR si Annie, kakakausap ko lang. At ilang saglit lang bago pa ako magsalita, biglang may umakyat sa penthouse. At nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang makita ko kung sino yung pumasok. Si Annie kasama si Mami Beng. Nakangiti lang sila, parang walang kakaiba. Napansin ko pa nga na may hawak na sachet ng conditioner si Annie. Katunayan na totoo nga, nagaling siya sa tindahan sa labas ng resort. Hindi ako nakapagsalita noon. Napalunok ako sa sobrang kaba. Ramdam ko agad ang mabilis na paglamig ng mga kamay ko. Pati na rin yung mabilis na tibok ng puso ko. Napalingon ako kay Trisha at kitang-kita ko ang parehong gulat sa mukha niya. Nagkatinginan lang kami na parang parehong nagtatanong sa isa't isa. Paano nangyari yun? Halata ang gulat sa ekspresyon ng mukha naming dalawa. At dahil nga doon, napatanong si Mami Beng sa amin na medyo natatawa pa. Bakit daw parang nakakita kami ng multo? Pero hindi kami nakasagot agad. Doon na kami nagkagulo lahat. Nagtaka sila sa reaksyon naming dalawa ni Trisha. Hindi ko na kinaya yung kaba sa dibdib ko, kaya nagsalita na ako kahit alam kong maguguluhan sila. Sinabi ko na kakakausap ko lang kay Annie kanina doon sa may CR, naliligo. Kaya nga hindi pa ako nakaligo dahil naandoon si Annie. Kahit si Trisha narinig na bukas ang shower sa loob. Lahat sila ay natahimik. Napatingin kay Annie na nakatayo sa harap namin. Kitang-kita rin namin ang pagkalito sa mukha niya. Sa puntong yun, nagpaliwanag si Annie na kasama daw niya si Mami Beng. Bumili daw sila ng conditioner kasi nakalimutan niyang magdala. Hindi na ako sumagot. Si Trisha naman ay tahimik lang din na nakatingin sa akin. Malinaw sa mukha niya ang kaba at takot. Napailing na lang din yung iba naming kasama. Para bang hindi sila naniniwala sa amin. Pero hindi ko sila masisisi. Dahil kahit ako mismo ay hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi na kami nagtagal doon at dali-dali kaming umalis para tignan yung CR. Sinama na rin namin yung iba naming teammates. Dahan-dahan naming binuksan yung pintuan. At doon nga, tumambad sa amin ang shower. Nakabukas pa rin at umaagos ang tubig. Pero walang tao. Walang bakas na may naligo at walang gamit na naiwan. Hindi na kami nagsalita. Walang kumibo. Nagkatitigan lang kami lahat at takot na takot. Yung iba bigla na lang umalis dahil sa takot. Si Trisha nga halos mangiyak na sa kaba. Miski ako, kabadong-kabado ako noon. Habang nag-aayos ng gamit, tahimik kaming lahat. Takang-taka talaga kami, lalong-lalo na si Annie. Sabi namin, wag na lang pag-usapan at umalis na lang agad doon. Grabe yung experience na yun. Tumaon pa mismo sa pag-uwi ni Mami Beng na minsan lang namin makasama. Lumipas ang ilang taon, naging okay naman ang lahat. Si Mami Beng nakabalik na sa Canada at balik na din ang team namin sa normal na trabaho. Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin na
napag-uusapan namin nila Ani at Trisha ang nangyari. Pero syempre sa lahat ng yun ay ako ang pinaka naapektuhan. Dahil ako mismo ang nakakita sa kamukha ni Ani. Simula pa lang doon sa palengke, sa hallway, hanggang sa makausap ko siya sa loob ng CR. Mula noong araw na yon, kahit anong pilit kong kumbinsi sa sarili ko na baka guni-guni ko lang, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ako lang ang nakakita doon? At dahil nga sa karanasan na yon, napatunayan ko na marami talagang bagay dito sa mundo natin ang nababalot ng kababalaghan. Ako nga po pala si Francis. Lumaki ako sa Maragondon, Cavite at bunso ako sa 3 magkakapatid. Kung tutuusin, simple lang po ang naging takbo ng buhay namin sa probinsya. Tahimik ang lugar at halos kamag-anakan mo na lahat ng tao sa barangay. At kahit hindi marangya ang pamumuhay namin doon, kontento kami sa kung anong meron. Hanggang sa dumating ang panahong kinailangan kong lumuwas ng Maynila. Taong 2015, buwan ng Mayo. Summer vacation noon at panahon ng enrollment. Doon nagsimula ang lahat. Noong mga panahon na yun, kakatapos ko lang sa second year high school at papasok na sana sa third year. Dapat ay sa Batangas lang ako mag-aaral. Pero dahil sa problema sa pera, hindi agad ako na-i-enroll ng mga magulang ko. Doon na pumasok ang tiyuhin kong si Tito Danny, nakababatang kapatid ng tatay ko. Nagboluntaryo siyang kupkupin ako sa Maynila para matuloy ang aking pag-aaral. Kilala si Tito Danny sa pamilya bilang medyo magulang pagdating sa diskarte. Dati siyang OFW, 3 taon sa Saudi bilang technician. Pero matapos ang kontrata niya, hindi na raw siya bumalik. Mas pinili na lang niyang magnegosyo dito sa Pilipinas. Sa paniniwalang mas malaki ang kikitain kung sarili mo ang negosyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo yun o dahil napagod lang siya sa abroad. Pero ang malinaw nung umuwi siya, nagsimula siya ng sarili niyang pwesto. Ang negosyo niya ay nakapwesto sa palengke dito sa Maynila. Isang pwesto ng karne, katabi ay bigasan, at sa dulo ay isang maliit na tindahan na may paninda na kung ano-ano. Kagaya ng mga walis, dustpan, sabon, mga gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Simple lang yung negosyo pero malawak ang nasasakupan. At dahil na rin sa matagal na niyang pwesto yun, medyo nakilala na yung tindahan niya. Sa totoo lang, noong una, excited ako magpunta sa Maynila. Bihira lang kasi akong makaalis sa Maragondon noon. Kaya malaking bagay na sa akin ang makapunta ng Maynila. Makakita ng mga matataas na gusali at maranasan kung anong klaseng buhay meron sa syudad. Kasama ko pa noon si Papa nung unang umalis ako. Sinamahan niya ako para maasikaso ang enrollment at para ihatid na rin ako sa bahay nila Tito. Nang dumating kami sa bahay ni Tito, medyo nalula ako noong una. Di hamak na mas malaki ito kaysa sa bahay namin sa Maragondon. May 3 palapag, may maliit na bakuran sa likod, at may sariling malawak na garahe. Pero ang pinaka nakaagaw ng pansin ko ay yung maliit na kwarto sa labas ng bahay. Hiwalay ito sa mismong bahay, may sariling pintuan, at ang sabi ni Tito, doon daw nakatira ang 2 niyang stay-in na trabahador. Oo nga pala, may 5 trabahador si Tito sa pwesto niya. 2 doon sa karnehan, 1 sa bigasan, at 1 babae sa tindahan. 2 sa kanila ang stay-in. At doon ko unang nakilala si Kuya Noel. Maayos naman ang naging simula ko sa Maynila. Masipag naman si Tito. Kaso habang tumatagal ako roon,
unti-unti kong napapansin ang ilang bagay na hindi ko maintindihan nung una. Gaya ng kung paano siya magsalita sa mga trabahador niya. Mura siya ng mura, sumbat ng sumbat. Lalo na kapag mainit ang ulo niya sa sugal. Kasi totoo, si Tito ay sugarol. Hindi naman siya lasinggero. Pero lulong talaga siya sa tong-its, sa sabong, at sa kung ano na pang klaseng sugal. Pero sa kabila ng yun, hindi siya naging madamot sa akin. Yun ang totoo. Lahat ng pangangailangan ko noon, uniform, baon, gamit sa eskwela, sagot niya. Pero tuwing naririnig ko kung paano siya makipag-usap sa mga trabahador, hindi ko maiwasang mapailing. Minsan naiisip ko noon, ganito ba talaga ang pagiging amo? Pero ngayon, napatunayan kong hindi dapat. Dapat ay marunong tayong makisama sa kahit kaninong tao, ano man ang estado niya sa buhay. Si Kuya Noel ang pinaka-close ko sa mga trabahador. Taga-Samar daw siya. At ilang taon na rin siya sa Maynila. Naging kuya-kuyahan ko na si Kuya Noel doon sa bahay ni Tito. Mabait siya, matulungin, at laging may kwento. Palabiro din siya at mahilig sa basketball. Madalas kaming magkwentuhan kapag tapos na ang klase ko at tapos na rin siya sa trabaho. At madalas tumatambay kami sa harap ng tindahan. Sa kanya ko rin madalas ikwento ang mga problema ko sa eskwelahan. Pero habang tumatagal ako doon, mas lalo akong nagiging mapagmasid. Hindi man ako nakikialam, pero ramdam ko sa mga kilos ng trabahador na hindi sila kampante sa presensya ni Tito. Wala naman akong naririnig na reklamo, pero kitang-kita mo sa mukha nila ang tensyon tuwing dumadating si Tito. Minsan naman parang napipilitan silang ngumiti kahit halata mong pagod na pagod na. 6 na buwan ang lumipas mula nung lumipat ako kay Tito, nasanay na ako sa bahay at pati doon sa negosyo niya. Mas malapit na rin ako doon sa mga trabahador. Pero isang araw, may isang insidente ang bumago sa takbo ng lahat. Isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Gabi noon mainit ang panahon at napaaga ang pagsasara ng tindahan dahil wala masyadong benta. Papasok na dapat ng bahay noon sila Kuya Noel nang biglang sumigaw si Tito. Nasa gilid ako ng bahay. Nagsasampay ako noon nang marinig kong sinigawan niya si Kuya Noel. Paulit-ulit at malakas ang boses. Sa tono pa lang, alam mong hindi ito normal na sermon lang. Nang pumasok si Tito sa bahay, ang sabi niya nang laban daw si Kuya Noel. Hindi ko naman na tinanong at inusisa pa. Ayoko makialam. Pero nung bandang gabi na at nasa kwarto na si Tito Danny, lumabas ako saglit at kinuusap ko si Kuya Noel. Ang sabi ni Kuya Noel ay hindi naman daw siya sumagot, nangatwiran lang siya. Sinabi niya na hindi daw masyado makatarungan yung ginagawa ni Tito sa kanila. Yung pagod nila at oras, pati init ng pwesto ay hindi akma doon sa pasahod sa kanila. At nasabi rin daw niya na kung bakit parang palagi silang pinapagalitan kahit ginagawa naman nila ang trabaho nila. At ang pinakamalala pa na narinig ko doon sa puntong nagpantig daw ang tenga ni Kuya Noel. Dumating daw sa punto na sinabihan sila ni Tito Danny na palamunin daw sila at hampas lupa. Nagdilim daw ang paningin niya noon pero pinili niyang manahimik at wag na lang umimik. At yung pag-uusap namin na yun ni Kuya Noel ay ang huling gabi niya doon sa tindahan. Kinabukasan, pagkagising namin, wala na si Kuya Noel. Umalis nang hindi nagpapaalam. Sabi ni Kuya Mark yung kasama niya dun sa bahay, ay wala din daw sinabi si Kuya Noel sa kanya. Hindi rin niya alam kung may sumundo dito. Pero ang malala doon, hindi siya hinanap ni Tito. Basta na lang pinabayaan.
Sabi nga ni Tito, hayaan mo na yun. Wala naman daw siyang mapapala kay Kuya Noel. Tahimik naman ang sumunod na mga araw. Parang walang nangyari. Pakiramdam ko nga para bang sanay na sila sa ganoong mga eksena. Ako lang yata ang hindi. Simula noon, madalas kong maisip si Kuya Noel. Mabait siyang tao. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta susuko. Lalo na't may pamilya rin siyang sinusuportahan sa Samar. Naalala ko pa nga, minsan napakwento siya tungkol sa anak niyang babae. 3 taon pa lang daw ang anak niya, kaya gustong-gusto raw niyang makauwi para makita kahit saglit. Pero wala, hindi siya makauwi dahil kulang ang pamasahe. Kaya nagsusumikap siya kahit paano. Pero nung mga panahon na yon, wala na si Kuya Noel. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Sa bahay, normal ang naging takbo araw-araw. Si Tito, mas lalo pang naging parang iritable. Minsan wala sa wisyo, minsan naman sobrang saya kapag nananalo sa sugal. Hindi ko na rin masyadong pinapansin dahil hindi naman niya ako inaano at isa pa, mabait siya sa akin. Pero sa bawat linggo na lumilipas, parang may kakaibang nangyayari. Wala pang nagsasabi pero ramdam mong may nagbabago. Yung mga tauhan niya nagsisimula ng magbulong-bulungan. Narinig ko sila minsan. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang marinig yun. Pero parang may nabanggit yung isa sa kanila tungkol sa sumpa o ganti. Sa totoo lang sa puntong yun, hindi ko pa iniisip na may kakaibang mangyayari. Hanggang sa isang araw, habang kumakain kami ng hapunan, biglang napasigaw si Tito. Hawak niya ang batok niya. Napaatras siya sa upuan at hindi raw siya makahinga. Nung gabi na yon, tinakbo siya ni Lola sa klinik doon sa may kanto. Nag-tricycle lang sila dahil si Tito lang naman ang marunong mag-drive noon. Pagdating sa klinik, wala raw makitang dahilan. Normal ang blood pressure, walang lagnat, walang kahit anong sakit. Pero kitang-kita namin na nahihirapan siyang huminga. Ang alam ko noon binigyan lang siya ng pain reliever tapos umuwi na rin kami. Kinabukasan nung gabi na, hindi siya makakain. At ang malala, hindi rin siya makatulog. Dahil pakiramdam daw niya, parang may sumasakal sa kanya. Parang laging may laman yung lalamunan niya. Mula noon, nagsimula nang mas lumalim ang pakiramdam ko na may mali. Hindi na normal ang nangyayari sa tito ko. Isang umaga noon, nagsilita ang lola ko habang naguhugas ng plato. Bukas daw, dadalhin namin si Tito sa Binondo. Nagtaka ako noon kaya napatanong ako kung bakit. May kilala daw siyang manggagamot doon at patitignan namin si Tito. Wala na ako nasabi. Sa puntong yun, hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang pinagmulan ng lahat, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na yun normal. At hindi ko alam na mula pala sa punto na yun, doon pa lang pala magsisimula ang isang karanasang hindi inaasahan ni Tito. Maaga kaming gumising kinabukasan. Hindi pa masyadong tirik ang araw, pero kami ni Lola ay naghahanap na ng taxi para ihatid kami kasama si Tito doon sa manggagamot. Pagdating namin sa lugar ay medyo magulo ang paligid. Makipot ang eskinita at ang loob ng bahay ay balot ng amoy ng dahon at insenso. Maya-maya pa ay pinaupo na kami. May mga ritual na ginawa ang matanda, tapos nun pinahiran si Tito ng langis. Pinakinggan ni Lola ang lahat ng utos ng matanda at pag-uwi ay sinunod niya ang lahat ng bilin. Pinahiran ng langis si Tito, pinainom ng pinakulong dahon at pinatulog ng may basang dahon sa ulunan. Pero makalipas ang ilang araw na gamutan
ay hindi gumagaling si Tito. Sa katunayan nga, mas lalo pa siyang nanghihina. Sa bawat araw na lumilipas, mas bihira na siyang bumabangon. Halos hindi na siya makalakad. Nahihirapan na rin siyang magsalita at yung balat niya ay nagsimula ng tubuan ng mga kulay pula na pantal na may laman sa loob. Para siyang tinubuan ng bulutong pero mas malalaki at mas mabaho. Nakakakilabot tignan. Ang ilang bahagi din ng balat niya ay nagsisimula ng magbakbak. At sa gabi, maririnig mong sumisigaw na siya dahil sa hapde at kate ng balat niya. Sa puntong yun, si Lola ay hindi na mapakali. Madalas na siyang umiiyak habang nililinis yung sugat. Hindi raw niya maintindihan kung bakit biglang nagkaganon si Tito. Sabi niya, kung hindi pa gagaling si Tito, isasama na raw niya ito sa Bacoor, Cavite. Sa kilalang matandang manggagamot na halos 100 taon na. At kilala daw yun na manggagamot sa mga kaso ng kulam at sumpa. Nagdesisyon na si Lola na aalis kami kinabukasan. Pero nung gabi na yun, ay may lumapit na kapitbahay sa akin habang nakatambay ako sa harapan. Pinayuhan niya ako na baka raw kung pwede, subukan kong kontakin si Kuya Noel. Baka siya raw ang susi. Hindi ako agad nakasagot. Pero habang nag-iisip ako, naalala kong binigyan ako ni Kuya Noel ng number niya, nakasulat sa lumang papel. Hinanap ko yon at natagpuan ko sa wallet ko. At doon ay sinubukan ko siyang i-text. Hindi agad sumagot. Pero ilang oras ang lumipas, nag-reply si Kuya Noel. Matapos ang onting kamustahan, di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kinuwento ko na agad sa kanya ang nangyayari kay Tito Danny. At ang sabi niya sa akin, hindi daw siya ang gumagawa noon. Pero ang dagdag niya, kinuwento raw niya sa tiyahin niya kung paano siya tinatrato ni Tito at kung paano siya pinapahiya araw-araw. Kaya bago siya lumayas, inutusan daw siya ng tiyahin niya na kumuha ng gamit ni Tito at dalhin doon sa kanila. Sa pagkakaalala ko, panyo at t-shirt ang inuwi ni Kuya Noel. Hindi raw niya alam na ganito kalala ang naging epekto noon. Hindi niya raw sinasadya. Sa puntong yun hindi ako direktang humingi ng tulong. Nagtanong lang ako kung ano kaya ang dapat gawin. At doon ako tinulungan ni Kuya Noel. Sabi niya sa akin, kung tutuusin daw hahayaan na lang niya sanang ganun yun. Masama daw kasi talaga si Tito. Pero dahil ako daw ang kausap niya at maayos naman ang pinagsamahan namin, gagawan niya ng paraan. Kakausapin daw niya ang tiyahin niya. Pagkatapos namin mag-usap ni Kuya Noel sa text, sinabi ko agad kay Lola. Nagdesisyon kaming maghintay muna bago tumuloy doon sa Bacoor. Kinabukasan, pagbangon ko, napansin kong wala na ang matapang na amoy na bumabalot sa buong bahay. Yung parang amoy sugat. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, parang may kapayapaan na doon sa bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Tito at nang sumilip ako sa loob, nakita ko siyang nakaupo na sa gilid ng kama. Nakasando, may mga sugat pa rin ang katawan pero hindi na siya namimilipit. Hawak na rin niya ang isang tasa ng tsaa. Nang magtama ang mga mata namin, ramdam ko agad ang pagbabago sa kanya. Hindi pa man siya tuluyang magaling, pero ayon sa kanya, medyo maginhawa na raw ang pakiramdam niya. Sa puntong yun, parang may nabunot na bigat mula sa loob ng bahay. Parang ngayon lang ulit siya nakahinga ng buo. At sa mga sandali na yun, nagsimula na ang tunay na pagbabago. Ilang araw ang lumipas at tuluyang bumuti ang kalagayan ni Tito. Unti-unting nawala yung mga sugat sa balat niya, natuyo na rin yung mga pantal,
at bumalik ang kulay sa pisngi niya. Hindi na namin tinuloy ang planong pagpunta sa Bacoor. Wala na ring nabanggit si Lola tungkol doon. Parang pare-pareho naming naintindihan na tapos na ang gamutan. Lumipas pa ang ilang araw, naging mas madalas na ang paglalakad ni Tito sa labas. Hindi pa siya bumalik agad sa pwesto, pero araw-araw ay nakikita mo ang pagbabago sa kanya. Laking tuwa ng lola ko noon, at maging ang tatay ko ay bumisita na rin para i-check si Tito. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, inaisip kong mag-text kay Kuya Noel. Maikli na message lang, nagpasalamat ako. Wala akong ibang masabi noon kundi puro salamat. Sa puntong yun hindi ko alam kung magre-reply pa siya. Pero ilang minuto lang ang lumipas, sumagot si Kuya Noel. Sabi niya, alam raw niya na si Tito ang nagpapaaral sa akin, kaya niya yun ginawa. At isa pa, kaibigan niya raw ako. Humingi pa nga siya ng pasensya dahil hindi daw niya alam na ganoon ang magiging epekto noon. Napangiti ako habang binabasa ko yung message. Wala akong masabi pero mas lalo akong humanga kay Kuya Noel. Dahil sa kabila ng lahat, parang wala siyang galit na kinikimkim. Tahimik lang siyang umalis doon sa bahay nila Tito. Oo, alam ko, nagalit siya. Pero dahil rin naman sa tito ko yun. Pero sa kabila noon, hindi naman niya alam na malala pala ang magiging epekto nun kay Tito. Pero sa huli, nagparaya pa rin siya. Para sa akin, hindi naman masamang tao si Tito. Sa katunayan, siya nga ang dahilan kung bakit ako nakakapag-aral. Siya ang tumutulong sa pamilya ko noong mga panahong halos wala kaming makain. Pero may ugali lang talaga siya na hindi maganda. Lalo na sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Wala siyang preno sa pagsasalita at hindi niya alam na madalas ay nakakasakit na siya. Simula noon, mas naging magaan na ang bahay. Sa tindahan naman, hindi na nagtataas ng boses si Tito. Kapag may pagkukulang ang mga trabahador, hindi na siya agad-agad nagagalit. Kapag may tanong, nakikinig na lang siya, hindi na siya gaya ng dati. Sa bawat araw pa na lumipas, makikita mo sa kilos niya na may leksyon siyang natutunan. At doon ko napatunayan na kahit sinong tao na may matigas na puso, pwedeng lumambot sa tamang pagkakataon.